makita ang chart, hindi ko pinansin. So, nung fast forward, sabi, nung after $10,000, sabi ko, buhay pa to after ilang years, sa $10,000 na. Grabe. Doon ako nakakita ng chart. Pero during that time, it was going parabolic eh. So, when I backtested it, sabi ko, every time pala na nagpaparabolic to, nagko-correct ng 80%. So, inabangan ko na lang yung 80%. Hindi na ako sumakay doon sa parabolic. Alam ko magko-correct 80%. Tapos binilang ko yung cycle na almost every 4 years umaakyat, tapos 1 year na mababa. Tapos meron niyang favorite area sa weekly time frame na MA na lagi niyang tinatalbugan, which is the MA 200 sa weekly time frame. 200. So every bear market, doon yan tumatalbog. Sabangan ko na lang yan dyan. so nagantay na lang ako, and then inabangan ko ng mga nasa 3.7 na yata. But I started buying mga 6,000. But prior to that, sabi ko kay Kuyang, nung mga nasa paga below 10K na, hesitant pa rin akong bumili kasi nga hindi ko naman alam pwede palang bumili ng fraction. So ginawa namin, nag-mine kami. Minay namin yung Bitcoin. Mahal pala ng kuryente dito. Alala ko yun yung time na kailangan mo ng ilang supercomputer, 'di ba? Yung parang may fan pa to mine. Oo, yun yung mga GPUs, yung tawag nila GPU. So, ano nangyayari? Yung kinikita namin sa mining, binabayad niya rin sa kuryente. Kaya nga nilaloko ko, sabi ko, Kuyang, ikaw ang may pinakamahal na kuryente sa buong mundo. Kasi ilang Bitcoin yung binayad namin sa kuryente kasi nasa apartment niya. May isang unit siya na apartment na bakante. Doon namin nilagay. So, ilang Bitcoin yung binayad mo during that time? Sabi ko gano'n. Kaya ikaw may pinakamahal na kuryente. No? So, and then we decided, sabi ko, hindi, bilhin na lang natin. Kasi bumababa na. Pero na-curious ako, bumili ba yung brother mo ng $100? Bumili. Pero $100. Mura nun. below $100, kaso nga lang, pag nagto $200, binibenta niya. Kasi double the money eh. Tinatrade. Double na yun, grabe, no? In a short period of time, $200, ay, benta ko na.